Number 2, they shall mount up with wings as eagle. Eagle have a vision. May vision ang agila. 5 kilometers. Nandoon siya sa taas. 5 kilometers. Kayang-kaya niyang targetin. Kung ano ba yan? Kung monkey yan? O isda ba yan? O rabbit ba yan? Kitang-kita ng isang agila nandoon sa taas. 5 kilometers away from him ang agila. Tumitingin siya ng ganon. Kaya pag tinitingnan, grabe ang kanyang vision. Grabe ang kanyang focus. Amen? Tinitingnan talaga ng agila kung ano yun. Nakikita niya, hindi na yan makakatakas. Pag nakita niya, talagang pababa na siya. So, ganun talaga. Ganun. Once tayo, ang sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung anumang mga pagsubok na dumaan sa ating buhay, kung anumang mga trials na dumating sa ating buhay, huwag nating titingnan yung trials. Amen? Huwag nating titingnan yung mga pagsubok. Huwag nating titingnan yung mga tinatawag na mga kalamidad. Ngunit nakapokus ang ating mata sa panampalataya doon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Biblia, dyan sa book of John, in this world, you shall have tribulation, sabi niya. Sa sanlibutan ito, napakarami niyong mga tribulasyon, napakarami niyong mga pagsubok, marami niyong mga trials. Ngunit sabi ng Panginoon, but be a good cheer. I have overcome this world. Sabi niya, but be a good cheer. Ibig sabihin, magsaya kayo dahil tinalo ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, kahit gaano katindi ang mga pagsubok sa ating buhay, ang gusto ng Panginoong Jesucristo, focus, vision, nakapokus tayo sa Kanya, nakatungkat tayo sa Kanya, na ang ating pananampalataya ay hindi nakabaon sa buhangin, ngunit nakabaon sa bato na walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Huwag kang tumingin sa trials mo. Huwag kang tumingin sa mga pagsubok mo. Ang titingnan natin ang ating rescuer. Amen? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko ikaw pababayaan. Psalm chapter 91, verse 7 sa Psalm, sabi din, 1,000 shall pull at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. So, hindi yan nakakalapit sa inyo. Mamatay na lang sila dito, mamatay sila sa COVID, o mamatay sila dito sa aksidente by 1,000, 10,000. Ngunit ang promise ng Panginoon ay hindi makakarating sa atin. Kaya in the name of Jesus, if you believe, ang sabi ng Mark 16:17, ang sabi po doon, and this sign shall follow them that believe in my name. Whose name? Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. The Lord of Lords. And sabi niya, and this sign shall follow them that believe in my name. Pag tayo sumampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, signs and wonders and miracles. Naalala ko po si Apostle Peter, ang kanyang shadow, umaan siya sa may mga karamdaman. Ang lahat ng mga may karamdaman gumagaling sa kanya lang anino, sa kanyang shadow. At during the crusade namin, 1988, Kalinan, Davao City, sa lugar ng gym na yan. 4 times na ako dyan nag-crusade. Panglima yung tinatawag na concert crusade. Extreme ang manifestation sa Holy Spirit. At doon, kiniklaim ko, dahil ang Diyos ni Peter ay Diyos ko din. Amen? At Diyos din ninyo. Si Peter, baptized sa Holy Ghost. Sino ang baptizer sa Holy Spirit? Jesus Christ. Our Lord is the baptizer of the Holy Spirit. At ang nagbaptize kay Peter, kay Juan, kay Philip, kay John, kay Apostle Paul, ang Panginoon Hesus ang source sa baptism of the Holy Spirit. And then ngayon, wala na sila. The same yesterday, today, and forever. Si Lord Jesus, siya rin ang baptizer natin, at siya rin ang ating healer, at siya rin ang ating tagapagligtas. Amin ba? At sinubukan ko, Lord, ikaw ang Diyos ni Peter. Ngayon, Diyos din kita. Hallelujah. Tapos ako mag-fasting 21 days. Nung madaanan ko, tinanong ko talaga yung anino ko, shadow ko. Lahat ng madaanan na may karamdaman, pinagaling ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Ano ang application ngayon? Ano ang application ngayon? Nireveal to ng Panginoon sa akin. Kung kayo ay baptized sa Holy Spirit, kung kayo ay filled with the Holy Ghost, in other words, baptized ka sa Holy Spirit, nag-speak in tongue ka. Kaya marami mga tao ngayon na sabi, pag nag-speak in tongue, tinatakpan yung bibig. Sa ibang lugar kasi, evangelist ako, nag-iikot ako sa buong Mindanao
Yung iba naman, kahit mga Pentecostal churches sila, hindi sila masyadong nag-i-emphasize ng speak in tongues. So that is a great mistake. Dahil ang totoo mga kapatid, we are living in the generation of the Holy Spirit. This generation is the generation of the Holy Spirit. At ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 14:39, pursue prophecy and do not forbid to speak in tongues. Yung sabi ni Paul sa 1 Corinthians 14:18, I speak in tongue more than you all. Amen?